Mariing itinanggi ni dating Department of Justice Attorney Vitaliano Aguirre na sinasabing co-perpetrator siya ng crime against humanity sa drug on one ni dating Pangulong Digong Duterte. Grabe talaga to si Attorney Aguirre, ano? Nung panahon ng siyang Secretary of Justice ay napaikulong niya si dating Senador Laila de Lima dahil nga kalabang mortal ito ni Tatay Digong Duterte. At ngayon nga lumutang ang kanyang pangalan, nakasama siya sa charge sheet at i-issuean ng warrant of arrest kasamang ilang chief PNP ni Digong Duterte nung kanyang panunungkulan sa ating bansa. Kasama na nga rito si Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa na nawala na at sinasabing nagtatago na hindi pa naman nilalabas ang warrant of arrest. Ito namang si Vitaliano Aguirre, sigato ng araw. Lagi ito nasa media, sa social media, mainstream media at panayong pag-interview. Lalo-lalo na sa sinasabing crime against humanity, nalilipunin nila ang mga drug user, drug lord, drug runner, at yung sinasabing mga drug lord na di umano'y hindi naman kaalyado ni Digong Duterte. Mahigit 8,000 sibilyan ang nadamay sa sinasabing war on drugs si Digong Duterte sa kanilang Operation Tokhang. Siguro kinakabaan na rin to si Vitaliano Aguirre na anumang oras ngayon ilalabas na ng ICC o ng International Criminal Court ang kanilang warrant of arrest at para sila arresting. Grabe naman kasi yung naging kanilang war on drugs na sinasabing nakapokus lamang dun sa mga small time na drug pusher, drug user at drug addict, pero yung mga malalaking drug lord hindi man lang nahuli. Grabe talaga nung panahon ni Digong Duterte. Grabe ang karahasan. Ganun talagang weather lang At yun nga, si Tatay Digong Duterte nasa hagi na, tinintay na kung makumbik ito lamang sa sinasabing crime against humanity. Susunod na kaya dito si Vitaliano Aguirre, Bato de la Rosa, Senator Bongo, at ilang pang mga chief PNP ni Digong Duterte nung siya ay presidente ng ating mahal na inang bayan. Ang sa akin lang naman, mabigyan sana ng hustisya, lalo na ang mga pamilya na nawalan ng mga anak, tatay, ina, ate, kuya na nasangkot nga sa sinasabing collateral damage ng kanilang pagpapatupad ng war against drug. Hanggang ngayon naman sa kasunod administrasyon, hindi naman din nasawata itong sinasabing war on drugs. Talagang kay Tatay Digong Duterte nagilang kumbaga ipinronta lamang ito para sinasabing maging maayos ang ating mahal na inang bayan. Pero talagang nung nawala siya, kasalukuyan nga talaga na dumadami pa rin ang mga drugs ito sa ating mahal na inang bayan na sinasabi ng mga concerned citizen at political analysts. Talaga hindi na mawawala ang droga dito sa mahal nating bayan at kasama nga ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga sinasabing namumuhay dito, kasama yung ating mga yun nga na sinasabing kasama na sa pang-araw-araw na buhay ng ating nadadanasan ngayon. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiron, mamamatsyag dito sa ating pang-araw-araw nating buhay, dito sa ating mahal na inang bayan.